Kamusta? Ako si Binibining Maika. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Depende sa kung anong oras yung pinapanood ng video na ito. At ngayong oras na ito, ating pag-uusapan ang isa sa mga component ng kakayahang komunikatibo. Ano kaya yan? Tama, ang kakayahang sociolinguistico. Bago tayo tumako sa ating talakayan, nais kong isipin ninyo o balikan yung mga karanasan ninyo na kung saan hindi tayo nagiging sensitibo sa mga bagay na sinasabi natin, na minsan nakakasakit na tayo ng taong kausap natin kasi minsan hindi natin naiisip o naiintindihan yung mga salita o mga bagay na lumalabas sa ating mga bibig. Diba? Naranasan nyo ba yun? Kung oo, sa tingin mo ba may makikipag-usap pa sa'yo? Diba hindi na? Yung mga sinabi ko, yan yung iikutan ng ating talakayan for today's video. Pero bago ang lahat, nais kong panoorin nyo ang video ito na kung saan yan, makakaroon kayo ng mga ideya kung ano nga ba ang kakayahang sociolinguistico. Kaya, let's watch! Tol, punta sana kami sa bahay niyo mamaya. Kaya lang, baka magalit ermat mo. Tapos jumbagin ka. Ganun ba, Tol? Sige, subukan ko yung paalam kay Ermat. Baka pumayag yun, Tol. Wala naman kami masyadong ginagawa sa bahay ngayon eh. Panigurado, hindi naman niya ako jujumbagin. Mama, ipapaalam ko po sana na bibisita mga kaibigan ko sa bahay mamayang hapon. Okay lang po ba, Mama? Kung sa bagay, wala naman tayong gagawin. Sige anak, okay lang. Papuntahin mo sila rito ha. Paghahanda ko kayo ng mamimerienda. Salamat, Mama. I love you. Kayong napansin sa mga tao o mga tauhan sa napanood niyong video, di ba? Nung kung saan kinakausap niya yung barkada niya o kaibigan niya. Minsan gumagamit pa siya ng mga salitang kalye o mga balbal na salita. Samantalang nung kausap niya naman yung kanyang pinakamamahal na ina, di ba? Malambing at sweet pa, meron pang pa-I love you sa dulo. Ay, yung pinanood yung video, nagpapakita yun ng isang kakayahang sociolinguistico, di ba? Dahil isinasaalang-alang niya yung taong kausap niya, yung mga bagay na kanyang sinasabi. Tunay na ang wika ay isa sa pinakamabisang instrumento sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao, sa ating pakikisalamuha at dahil sa wika na i-express o nasasabi natin yung mga bagay na gusto natin sabihin at naipapaliwanag natin yung mga bagay na hindi tayo sang-ayon o sang-ayon, di ba? May mga makikita kayong mga picture dyan na kung saan ayan, may hindi narinig, ano ba yan, may question mark, di ba? May hindi naintindihan kasi maraming mga salik o mga dahilan kung bakit hindi nakakaintindihan ang taong nag-uusap, di ba? Maaring hindi niya narinig o maaari naman narinig niya pero hindi niya masyadong naintindihan dahil sa maraming dahilan, dahil siguro sa sobrang ingay, hindi maayos yung pagsasalita o kaya naman wala na masyado konektado, hindi na siya connected sa paksa na kanilang pinag-uusapan, kaya siguro hindi nakakaintindihan. Pero nandito ang unang acronym ng letra sa salitang speaking ay S. Ano kaya yung naka-jumble ng mga letra na yan? Ano kaya yan? Ayan, may mga litrato dyan. May simbahan, may palengke. Ayan, meron siyang litrato na parang nagtumutukoy sa jumble word na yan. Kung ang sagot mo ay settings, yes, tama ka. Ang una pong acronym ng letra sa letrang speaking ay S. So, ang settings, tuwing tayo nag-usap, sinasaalang-alang din natin yung lugar na pinaggaganapan ng ating pag-uusap, diba? Kung sa simbahan, halos bumulong na tayo sa kinakausap natin para
hindi tayo makaabala o makagambala sa mga tao na nagdarasal. Sa palengke halos magsigawan na tayo sa sobrang ingay, di ba? Hindi naman pwedeng sumigaw o sobrang lakas mong magsalita sa loob ng simbahan at halos bumulong ka na lang pag bumibili ka sa palengke dahil sobrang ingay at baka hindi ka marinig ng tendera, di ba? Kaya dapat isalang-alang din natin yung lugar ng pinagkaganapan ng pag-uusap. Dalawa, ano kaya yan? Oh, may letrang P, A, may R, T, I, C, I, di ba? Participants. Yes, tama ka. Kung sagot mo yung participants, yes, may tama ka. Ayan. Dapat isaalang-alang din natin yung mga taong kausap natin, di ba? Siyempre, kung kausap mo ay may mas nakakataas sa'yo o nakakatanda sa'yo, siyempre, gumamit kayo ng mga salitang malambing, mga po at opo, paggalang, di ba? Hindi naman pwedeng makasalubong mo yung guro sa daan. Sabi mo, hey, what's up? Kumusta ka na? Siyempre, hindi naman ganun, di ba? Good morning po. Magandang umaga. Ganun. Kaya isaalang-alang din natin yung taong kinakausap natin. Ayan. At ang pangatlo naman na letra sa acronym na speaking ay letter E. Ano kaya yan? May nakalagay dyan. And plus S is equals to ENS. Ayan, tama ka na naman. Dami mong tama. Ano ba ibig sabihin ng ENS sa acronym na speaking? Ayan naman yung pakay o layunin mo sa pakikipag-usap. For example, halimbawa, di ba? Humihingi ka ng paper, di ba? Meron kayong isang pagsusulit sa inyong paaralan. Alangan naman sabihin mo na, bibigyan mo nga ako ng papel. Di ba hindi, syempre? Pwedeng makahingi ako ng papel kasi naiwan ko yung papel ko. Dapat isaalang-alang mo rin yung layunin o yung pakay sa pakikipag-usap, diba? Kung ikaw ay humihingi, dapat mas maging malumanag ka sa pagsasalita, hindi yung parang, diba? Yan na, hindi yung parang, ibigyan mo ako ng ganyan, na parang inutusan mo pa yung isang tao. Yan, dapat isaalang-alang din natin ang ENS. Ayan, at ang pang-apat naman ay letter o ang letrang A. Ano kaya yung naka-jumble na letra na yan? Ayan, kung ang sagot mo ay acsequence or acsequence, ayan, may tama ka na naman. Ayan, napakagaling naman. Diba, ano nga ba itong acsequence? Ito yung daloy naman ng usapan, diba? Dapat maging sensitibo rin tayo kasi minsan may kausap tayo napaka-seryoso na tapos bigla ka ng joke. Diba, bukod sa paksa, ibig sabihin nun, na-offend siya, may mga ganong bagay. Kaya dapat alamin natin yung daloy ng usapan bago tayo magsalita o isipin yung mga bagay na lumalabas sa ating mga bibig. Gets ba yan? Nuggets? Yes. At ang susunod naman ay yan? Maraming susi. Ano ba ang English ng susi? Diba, kiss. Yan. Ito naman yung tono ng pakikipag-usap. Ito ay pareho rin sa una natin na pag-usapan, yung settings, diba? Yung ganong kalakas, kahina, ayan, diba? Dapat, kung alam natin na medyo masyadong maingay, siguro lakasan natin ng konti yung ating boses, at kung tahimik naman, maaari rin na mahina. Depende, basta naiintindihan ng taong kausap natin. Okay, gets ba yun? Ayan, susunod naman ang yan? Ano kaya yan? Parang hirap naman nito, Yes, tama, instrumentalities. Ano kayang instrumentalities? Diyan napapasok yung mga channel na ginagamit natin sa pag-uusap. Maaring ito ay tawag, diba? Video call, ano ba? Through chat or messenger. Ganun din napapasok yun. Siyempre, pag masyadong mahaba, siguro sasabihin mo lang naman i-message mo, diba? Napakahaba na. Baka ma-board na yung magbabasa. Siyempre, pag mga ganung bagay, tawagan mo na o kaya voice message. Ganun. Depende. And gets ba yan? Yes. Yan. Ang susunod naman ay, ano kaya yan? May N, may O, may N, may R. Yes, very good. Ayan ay norms. Ano kaya yan? Kagaya nung sinabi ko nung bago tayo mag-umpisa, dapat maging sensitibo tayo sa mga paksa o sa mga bagay-bagay na ating pinag-uusapan dahil minsan may
may mga ibang tao na yung paksa na yun ay nakaka-offend para sa kanila. Kaya dapat isaalang-alang din natin yun sa pakikipag-usap. At ang panghuli naman ay ayan, may popcorn dyan, tapos may iba pa. Yes, genre. Diba, dapat ito naman yung ano mo sa pakikipag-usap, kung ito ba ay naghihingkayat ka, naglalarawan, ano pa ba? Nagsasalaysay. Ito yung mga nakaka-apekto o maaari natin na maging pakay o kaya naman dahilan sa pagkikipag-usap. Ayan, nalaman nyo na ang acronym ng speaking. Ayan, ibig sabihin yan, kung ikaw ay mayroong kakayang sociolinguistiko, inaalam mo muna yung mga taong kausap mo, yung mga paksang inyong pag-uusapan, at kung yung lugar, diba? Kung saan ginaganap yung pag-uusap, diba? Ibig sabihin niya, mayroong kakakayahang sociolinguistiko dahil inaalam mo muna yung mga bagay na yun na makakapekto sa pag-uusap o pakikipag-ugnayan mo sa ibang tao. Gets ba? Pag-uusapan naman natin ngayon ang mga antas, diba? Antas ng wika. Ano kaya yun? Unang-una riyan ay ang balbal. Ano nga ba yan? Ito yung pinakamababang uri ng wika o antas ng wika dahil ito ay ginagamit sa lansangan na tinatawag natin salitang kalye. Diba? Ano yan? Gora na, mga lodi, mga ganun, tsaka, mga ganun. Alam nyo ba, trivia, nauso na naman yung mga salitang ito nung nanalo ang ating Yorme o mayor na si Isko Moreno. Diba? Kaya, okay ba yun? Gets ba yung mga lodi? Nice. Sunod naman dyan ay kolokyal. Ano kaya yan? Nasan? Nasan yung PowerPoint? Nasan? Yung word na nasan, isa itong kolokyal na salita. Diba? Imbis na nasaan, sabihin mo nasan, diba? Pero naiintindihan nyo pa rin naman. Diba? Kaya, fiesta, nagiging pesta. Diba? Ano pa ba yung mga salitang yun? Maaari ba kayo magbigay? Ayan, tama. Sunod naman ang lalawiganin. Ano naman ito? Ito yung mga ginagamit ng mga tao sa isang buhok. Diba sa Pangasinan, gumagamit tayo ng Pangasinan. Diba? Inay ka lang. Ibig sabihin na nasan ka na. Diba? Ano pa ba yun? Nagpintas, mga ganon. Diba? Magana. Diba? Iba't iba yung mga sinasalita natin sa isang buhok. Diba? Sa 20. Ano sa inyo? Ano bang salitang maganda sa inyong lugar? Sa amin kasi magana. Ayan, pang-apat naman sa antas ng wika ay ang pambansa. Diba? Ano ba ang lingua franca ng Pilipinas? Ito ay Filipino. Diba? Ito yung ginagamit din natin sa mga aklat sa paaralan. Diba? Sa sentro ng, sa lugar o ng sentro ng kalakalan. Diba? Lahat tayo ay gumagamit ng, hindi naman lahat, pero lahat ay nakakaintindi ng Filipino na ating lingua franca. Gets ba yun? Kaya ngayon, alam ko marami kayo na itutunan sa oras na ito. Kaya susunod ulit. Bye-bye!